Isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa lineup ng Los Angeles Lakers ay itong si DeAndre Ayton. Dating number 1 overall pick na may talento, may height, may shooting. Pero may malaking tanong, magiging solusyon ba siya sa frontcourt ng Lakers o magiging dagdag problema lang? Kasi kung pagbabasehan natin ang mga lumalabas na report, hindi lang sa laro ang issue ni Ayton, pati na rin sa attitude. Ayon nga sa mga ulat, kaya siya binitawan ng Phoenix Suns at Portland Trail Blazers ay dahil sa pagiging tamad sa depensa. Oo, may opensa siya. Pero sa ngayon sa NBA, hindi sapat na marunong ka lang tumira. Kailangan mong dumepensa, magpakita ng effort at ipakita na willing kang gumawa ng dirty work. Lalo na kung ang team mo ay isang contender. Ngayon, nasa Lakers na siya, isang team na may mataas na standard. Kasama niya sina LeBron, Luka at Austin Reeves. At ang mga batang kagayang nila Bronny James at Dalton Knecht. Sa ganitong klaseng roster, hindi sapat yung okay lang. Kailangan mo mag-step up, hindi lang sa game day, kundi sa araw-araw na ensayo. Kasi, ito pa ang mas malala. May balita ring tamad daw si Ayton mag-practice. Hindi raw siya consistent sa effort, kulang sa focus at parang hindi seryoso sa pag-improve. Sa isang organisasyon na tulad ng Lakers, hindi uubrang ganun. Dito lahat ng kilos mo binabantayan mula training hanggang game. May expectation din. Kaya ang tanong, mababago ba niya ito? At kung hindi siya ang primary option ng opensa, okay lang ba sa kanya? Kasi with Luka and LeBron handling the ball most of the time, hindi sa kanya iikot ang opensa. Kailangan niya lang matutong gumalaw off the ball, magbigay ng screen, tumulong sa rebound at gumawa ng tamang play kahit hindi siya ang bida. Makakayanan kaya niya ang ganitong pressure? Kasi hindi to Portland. Sa LA, bawat pagkukulang mo, may meme, may bash, may balita. Kung hindi matibay ang loob mo, matutunaw ka. Pero kung gugustuhin niya talagang magbago, meron pa siyang chance. Kasi kung may culture na kayang mag-develop ng player at mag-demand ng disiplina, Lakers na yon. Si LeBron pwede niyang maging mentor, someone na hindi lang mahusay kundi sobrang focus sa game, preparation at leadership. Kung matututo si Ayton mula sa kanya, baka may pag-asa pa talaga siyang ma-revive ang karir niya. Sa huli, si Ayton na lang ang makakasagot sa tanong na gaano ba niyang kagustuhang manalo, willing ba siyang baguhin ang ugali, i-adjust ang laro at i-commit ang sarili sa system. Handa ba siyang maging solid contributor kahit hindi siya ang star? Ikaw, anong sa tingin mo? Maging asset ba si DeAndre Ayton sa Lakers o isa na lang siyang malaking what if? I-comment nyo na lang po sa ibaba at huwag po kalimutang mag-like and subscribe sa akin channel. Maraming salamat po.